ngayong umaga makakausap na po natin ang napakasipag na Executive Super. Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Undersecretary Gilbert Cruz. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary. Good morning po. Hi, good morning po sa mga nakikinig at nanonood ng programa po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, sir. Sir, kami po ni Isa ang mag-aantag dito. Hihingi sa inyo ng karagdagang impormasyon. Yusek, unahin ko, Isa, no? Unahin po namin, Undersecretary Cruz, yung pong raid ninyo sa isang malaking gusali sa Makati City noong pong Thursday na, nakasama ho kami doon ni nasa Lima Refra ng GMA. Alam mo, nung bago umalis sa opisina ni na Undersecretary Cruz, upbeat sila na talagang positive na meron dadatnan doon. Kaya lang hindi ba, Undersecretary, wala na pong dinatnan doon sa building, nakaalis na sila. In short, natunugan nila, nasunog yung pong operation. Sir, sa ngayon ho ba, since Thursday, meron na ho kayo nakalap na information, una muna bakit nasunog, saan po nanggaling yung leakage? Iniimbestigahan pa rin natin ito, Ma'am Nimpa and Ma'am Isa. And actually, planchado naman yung plano natin. Nandun naman po kayo nung pinag-uusapan yung pagdusom na yan. And as of the time na umalis po tayo nung ating pong lugar kung saan po manggagaling yung mga operatiba natin, talagang alam natin na nandun pa. Naghintay lang po tayo nung oras kasi ayaw natin salubungin kasi yung mga pagbaba ng mga ibang empleyado sa ibang opisina doon sa building na yun. So talagang sinabi natin na 6 o'clock ang jump off natin. So nagulat na lang talaga tayo nung makita natin. Actually, nandun naman po kayo. Nandun pa yung mga gamit nila. At talagang nakita natin na ultimo yung mga pagkain na kinakain nila, talagang iniwan nila. Yung mga kape nila, yung mga soft drinks nila na malalamig pa, pati yung pagkain na kahahain lang nandun pa. So, pero definitely, obviously, sir, talagang natunugan tayo. Pero definitely, sir, pogohan yun. Yes. Kitang-kita naman po lahat ng indicators, yung mga computers, nakita po natin na ginagamit nila, yung mga script na ginagamit po nila, yung mga manual kung paano manloloko o paano mangi-scam. Nandun din po yung mga pre-registered SIM cards, yung mga cellphones, kumpleto po. Yung lahat na nakikita natin sa isang Pogo Hub o Pogo Operating Centers o Operations, talagang kumpleto doon sa ni-raid natin ngayon. Opo. Undersecretary Cruz, paano po natin maiiwasan yung ganito po mga sitwasyon na nasusunog po yung inyong mga operasyon? Kasi I'm sure talagang pinaplano nyo ho ng mabuti yan. Nilalatag nyo yung inyong mga gagawin. Pero para po sa susunod na mga operations, ano po yung may diskarte ho ba kayo na gagawin para mas maganda ho talaga at mas maayos yung inyong pong pagre-raid? Gagawa na tayo ng mga siguro yung safety net natin. Dati naman kasi talagang ganyan. Hindi naman natin maiiwasan na talagang minsan merong talagang sabihin na natin may sasaliwa, may kakaliwa ang isipan na magsusumbong dun sa mga re-raidin natin. Pero siguro sa mga susunod, mas magiging maingat tayo. Although maingat na po tayo ng mga nakakaraan, but this time, magiging maingat lalo tayo. Opo, so far po Nakakangit-ngit kasi, di ba? Kasi kalmado sayang lang si Yusek nun. Para kami mas nagingit-ngit kami nun. Oo, sayang yung effort. Tama. Yung effort. Nakakainis, sayang yung effort. Pati yung, alam mo, siyempre, nalungkot yung mga operatives natin dahil alam namin makukuha like yung mga previous raids namin, alam namin na makukuha to dahil kumpleto kami ng impormasyon till the last minute ng raid, but obviously talagang hindi po ganun yung nangyari. Tsaka nasa 600 foreigners, sir, yung in-expect po ninyo doon na mararound up. Plus Filipinos pa. Tama po yun. Pero sa isang banda, nung nag-uusap po kami, ng mga grupo namin, sabi namin, at least napakita natin na talagang ultimo sa business district talaga ng isang malaking syudad dito sa Metro Manila na nakakapag-operate pa rin itong mga Pogo na ito. Nasa Ayala Avenue Oo, tsaka yun nga po, Yusek Cruz, kapansin-pansin po na yung mga nare-raid nyo, either Makati, Pasay, Parañaque. So, batay ho sa inyo po monitoring, talagang mas marami pa yung mga Pogo nag-ooperate dyan, Yusek?
Opo, yun naman po yung lagi kong sinasabi sa mga interviews and pag natatanong po ako ng mga ating mga pinuno, talaga sinasabi ko naman po sa kanila yung um, yung pinaka-center pa rin po, yung pinaka-malaki o pinaka-maraming operation, nasa Metro Manila pa rin po. Although yung iba po talagang lumipat po sa mga probinsya, but po konti lang po yon. Ang marami pa rin po talaga Metro Manila. Opo. Tapos recently, Undersecretary Cruz, kung hindi po ka nagkakamali, may mga sumuko po sa inyo na POGO workers. So far po, gaano karami yung mga sumuko na yun? Kung hindi po ka nagkakamali, mga foreign nationals po ito, no? Opo, ang bilang po namin nasa 29 na po yung sumusuko sa amin. At yun nga ho, yung iba may mga sad experience like yung iba talaga sinasaktan o yung iba talagang verbally kung abusuhin sila pag hindi po sila nakakaabot sa kota. At nung mabalitaan po nila na talagang sincero na po ang labanan na ginagawa po ng gobyerno laban po dito sa mga POGO hubs na ito, POGO operation na ito, talagang minarapat na nila na sila ay sumurrender na lang. Kagaya po yung siyam na Indonesian po na atin pong kinausap nung isang araw at sinasabi nila na talagang mas gugustuhin na po nilang bumalik sa kanilang mga bansa at ayaw na po nila rito dahil sinabi naman po nila na alam nila na mali yung ginagawa nila. So ito yung siyam na Indonesians. Opo, Friday halo-halo na po ito. Yes, nung Friday po. Halo-halo na po ito, Ma'am Nimpa and Ma'am Isa, no? Minsan Vietnamese, minsan Chinese po. Yung noon raid po tayo, 'di ba? Meron pong isa. Minsan Chinese po. Saan na-confirm ba yun? Kasi nung nakita may ko kwento ko lumapit isa, lumapit after nung raid, nung gabi na, syempre nagra-wrap up na ang PAOK, paalis na si Undersecretary Cruz, pero may dumating na isang Chinese pumasok doon. Siya daw ay POGO worker from Porac, Pampanga. Sir, na-confirm po ba na totoo? Opo, yung mga binabanggit niya kasi mga personalities, tama naman po. So, most likely talagang naniniwala po kami doon sa sinasabi. Sir, sorry balikan ko lang po yung sa few points lang doon sa Makati na POGO. So, sir, kasi isa yun, 52 floors yung building. Tapos 21, sir, yung pong target na floors na... Opo. So, sir, confirmed na illegal POGOs yung 21? Kasi, sir, nung raid po, 7 yung ating napuntahan na palapag. So, sir, dun sa the rest, lahat ng floors, sir, confirmed na POGOhan. Yung 21. Opo, yung 7 po na nakita nyo, talagang obviously POGOhan po yun. Ma'am? Lalo na po yung tatlo, yung sa 25, 46, saka 51 floors. Yun, kumpirmado. Then yung 20, 21, 27, saka yung 52. Nakita naman natin mga nakabalot na at talaga nakasara na. Nag-aalisan na. Yun nga, nakakapagtaka doon. Ang sabi kasi ng mga tao doon, especially yung mga gwardiya, sabi nila, they're expecting inspectors. So, sabi ko nga, kung they're expecting inspectors, bakit umalis sila? Ayun, diba? Yun nga. So, doon possible yung leakage, Kasi merong nakita ang PAOK Isa, mga kapuso, na memo, sinasabi na may yung regular inspection daw doon sa building. Nako. So, pwedeng yun ang naging timbre. Tama po yun. Tama po yun. So, sir, doon sa building, sir, kasi kung sa inyong tansya, sir, medyo matagal na rin yung operation kasi meron nakalagay doon, Welcome 2025. Kung kiniklaim nila na nagsara na yun as POGO, kung magpanggap na legal na POGO, dapat sarado na sila ng by January 1 or earlier than that. December po, dapat. Yes. Pero meron silang Welcome 2025. Ibig sabihin, sumalubong pa sila ng Chinese New Year na February. So, sir, anong liability ng building administrator doon? Kasi, di ba, hindi ka magpapa-occupy ng opisina, hindi ka magpaparenta kung walang business permit at mga necessary permits from the City Hall. Tama po yun. Actually, kasi yung non-raid po kasama naman po natin yung business permits and license sa office ng Makati and yung Makati Police. Even yung PNP-CIDG, lahat sila nagtataka na bakit gano'n nakapasok yan despite na may order po nung December talagang tapos na dapat yung POGO. And obviously, yung sinasabi mo, Ma'am Nimpa, na talaga sinalubong pa nila yung bagong taon natin, tsaka yung bagong taon ng Chinese doon
sa kanilang kumpanya na yan. So obviously, nag-ooperate pa rin po talaga sila. So, yan ang pinagtataka po namin na So, paano yung management, bakit nila inaalaw yung mga ganyan. So may pananagutan ho ba yun? Kasi nabanggit nga ho na isa, sir, di ba puro building yung pong nare-raid ninyo, kagaya ito, yung PBCom sa Makati, tapos yung isang hotel sa Pasay City, sari-saring buildings din po. So anong pananagutan, may habla po ba at ipasasara ba yung building? Yan po yung pag-uusapan namin ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi po, medyo legal na po yung labanan na yan. Ano pa ba ang gagawin namin? Aside po sa closure order na pinataw po ng BPLO ng Makati, ano pa bang administrative sanction o criminal sanction na pwede po namin ipataw dito sa mga administrators o nagpapatakbo po ng mga buildings na ganyan? And then tsaka yung security agency, pahabulin din po ba yun for ano ho bang patakaran? Kasi si sir naman galing sa Philippine National Police, Colonel, sir, General ba Colonel? Sorry, sa Philippine National Police. Sir, 'di ba, ano bang patakaran, sir, doon? Kasi 'di ba yung mga security agency, meron silang ang mga bantay din doon. So, yung security agency, sir, din may pananagutan doon kasi naglalagbook pa sila, may logbook doon, isa na nakita. Last entry nila 4 o'clock. So ibig sabihin may tao talaga doon sa mga opisina na dinatna ng PAOK na wala ng tao. Last entry 4 o'clock. Sir, yung security agency hahabulin din? Opo, yun po yung tatanungin natin kasi obvious naman po ma'am sa logbook talagang nakalagay nga sa logbook na everything was normal nung hanggang 4 o'clock. Ibig sabihin, nung after nung 4 o'clock, marami na nangyari na hindi nila sinama doon sa record nila. At pati yung security guard na nagbabantay doon sa mga floors kung saan may POGO operation, wala na rin po. Tumakbo na rin. Grabe. Nakakapanlumula. Sir, sa inyong tansya, mga ilan pa ho, ma-estimate nyo ba yun? Mga ilan pa kaya itong mga kailangang habulin na guerrilla POGO operations? Sa tingin ko po, nasa 100 plus pa po yung guerrilla operation. Pero ito, konti na lang po ito kagaya dun sa dati po nung nagsimula tayo. Kasi noon, may mga malalaki po na talagang yung the likes ng poguhan po ni dating Mayor Alice Go, yung sa Porac po na talagang isang 10 hectares po yung ginagamit nilang POGO operation. Pero ngayon kung napansin nyo, talagang mga floors na lang po o kaya kwarto-kwarto na lang yung nahuhuli natin. So, hindi na po kagaya nung dati. So, itong 100 plus na to, konti na lang po ito, Ma'am Nimpa and Ma'am Isa. So, kayang-kaya na po ito ng ating pong present na grupo na humahabol po dito. Opo. Itong 100 plus po na guerrilla pogos, Undersecretary Cruz, yung po bang kasi di ba may mga sinasabi mga pogo bosses na at large pa rin, sila pa rin po nag-ooperate nito, Yusek? Opo, marami pa. Actually, doon sa mga huling raid natin, marami tayong mga nakukuhang bosses. Yung nakaraan, nakakuha yata tayo ng 6, yung sa Pasay. And then, buti na lang talagang maganda yung cooperation natin sa Pasay, kaya nakuha natin ang buo. Pati mga boss nakuha natin. Yung nakuha natin doon sa ibang mga small-scale POGO operations, nakakakuha rin tayo ng boss. So, maganda po yung mga previous operations natin, Ma'am Nimpa and Ma'am Isa. Yun nga po, ang ganda po ng inyong mga operation sa PAOK, Undersecretary. Pero pagdating sa deportation, dun minsan na kumbaga parang nakakakawala. Yun nga. Paano? Yun yung gusto kong paano po yun maiiwasan? Kasi although sa BI side na kasi yung sa deportation, di ba? Although may coordination po sa PAOK, kaya po tulad ng mga nakalipas na report na may mga pogo boss na i-deport papuntang China pero may layover pa pala, kaya nakatakas sa tuloy. layover. Paano po yung maiiwasan? Ang tingin ko dyan, ma'am, siguro diretso na po ang dapat na ginagawa na deportation. Kung diretso na ho doon sa bansa. Kasi maganda ho yung diretso kasi lalo kung coordinated po doon sa bansang pagpupuntahan. Sinasalubong po ng mga authorities. Like yung mga deportation po na ginagawa namin, talagang sinasalubong po talaga na authorities. At even dito sa Maynila, talagang kasama pa rin sila doon sa pagpapadala sa airport.
Pero yung ginagawa po natin na yun, maramihan po yun. Like, di ba, yung kung nagpapadeport po tayo, pinakamababa yung 50, but din nagde-deport po tayo ng 300, 200. Yes, sir. Sabay-sabay po yun. At yung eroplanong sinasakyan, talagang inaayos po pati yung security nila. So, yun nga ho. Tsaka siguro, Ma'am Nimpa, siguro sa mga darating pong araw, medyo marami na po yung for deportation natin. Nasa 1,000 na po ito. Oh, wow. So, Sir, yun nga, yun nga, sir, kailangan namin tatanong ng ko. tulong ng Immigration and the National Bureau of Investigation dito para sa deportation. So yun nga sana itatanong ko. So ilan yung for deportation ninyo? Kasi una muna siguro, sir, ilan po yung nasa custody ng PAOK? oo. Yung pinakakain ninyo. Oo, di ba? Nasa Nasdaq building kasi, tama ba, sir? Nasdaq Opo. building sa Pasay. Yun yung niradian na Pogo. Wala nagkiklaim ng building. Ay, wala. Diyan na lang muna. Tsaka ang dami sasakyan doon. Wala nagkiklaim. Di gamitin ng gobyerno. So yun ang detention facility ng mga nahuhuling foreign Pogo workers. So sir, ilan po yung nandun? Sa ngayon, may 1,000 na po yung mahigit. Oh, wow. Yung pinapakain po natin. Tsaka yung meron tayong, doon natin pinapatulog yung mga yan. Siyempre, Aircon doon pa natin yun. binabantayan. Opo. Oo. So, Naka-aircon sila. Kaya, Kasi wala po silang masabi dito sa treatment natin sa kanila, lalo na po yung mga foreigners. Tapos ang gobyerno rin na sumasagot sa deportation. I mean, yung flight papuntang sa paano nga kanilang ba yung sistema nun? country. Oo. Gastos ba ng gobyerno yun, sir? Meron, sa ngayon ho kasi talagang since nakita po nung mga embassies po natin, ng mga counterparts po natin sa ibang bansa, yung ginagawa ng ating pong pamunuan, sa pagtrato po dito sa problema ng Pogo, lately sila na po yung sumasagot ng mga pamasahe po. Dati po tayo yung sumasagot ng mga pamasahe. But now, sila na po yung sumasagot sa pamasahe. Although merong ibang bansa pa rin po na talagang tayo pa rin ho ang sumasagot. But karamihan ho, sila na po ang sumasagot sa pamasahe. But yung pagkain dito sa atin, tsaka yung mga panggamot sa atin. Ang bait nyo naman. Oo nga. So, sir, million na ang gastos dyan. Million yun. Opo, tama po yun. Alam mo, minsan, Ma'am Nimpa, Ma'am Isa, minsan yung panganganak, yung pagpapagamot sa kanila, like halimbawa po, minsan may pinadadialysis po tayo. Kasi hindi naman po mga healthy yung mga Pogo workers pagpunta po dito eh. Meron mga HIV po yung iba. Hello? Kaya alam mo naninibago ako sa trabaho ko. Dati nanguhuli lang po kami ng mga masasamang tao. Ngayon talagang pati yung medical problems nila pinakikialaman natin. Even po yung mga anak-anak po na iniwan ng mga Pogo workers, like yung mga Pogo babies po at yung mga Pogo moms nila, siyempre kailangan tulungan mo rin po dahil kung walang trabaho, wala akong pagkain yung bata. So, kailangan tulungan po natin. Opo. Sir, Buti na lang po nandyan yung DSWD na nakaalalay po sa atin. ayun, opo. Sir, ilan yung mga may HIV? Na-curious ako bigla. Kasi, nagulat din ako kasi sir, although nagulat lang ako na yung pati yung pagpinapagamot, although hindi siya katakataka kasi dinadalan sila ng mga babae. So, di ba may mga Pogo pimps din kasi? Dinadalan sila ng mga babae. Prostitution daw. Oo. Yung isa pa nga, sir, na nahuli doon sa isang Pogohan, naalala ko lang. Sir, di ba yung isa, nagdala daw ng mga Vietnamese na mga sex workers? Di ba, sir? Tama po yun. Tama po yun. Yun nga ho, kaya nakakagulat kasi hindi ang alam natin manghuhuli lang po tayo ng mga Pogo workers, but yung mga kaakibat ng problema na nakikita natin talagang hindi ho natin pwedeng talikuran yun. Like yung mga may sakit na yan, hindi ho natin pwedeng pabayaan, lalo na yung nakakahawang sakit. Kailangan ihiwalay po natin yan dahil ayaw naman ho natin magkaroon ng pagkalat ng sakit doon sa ating detention center o doon sa temporary house po natin nila. So kailangan paggamot po natin. So ano talaga, no, yung kinita ng gobyerno noon sa Pogo, Parang ayan, doon din ginagastos napunta. din sa kanila. Opo, sir, Ay, yung nako. nabanggit niyo na 1,000 for deportation, ano yung timeline nito, sir? Tsaka, of course, Bureau of Immigration ng meron akong kadugtong na tanong dyan, pero yun, sir, gaano yung timeline, sir, ng deportation nito? Titingnan po natin kung kakayanin ng 2 to 3 weeks. Kasi sa dami po niyan. Kasi isa-isa po yan na kailangan
lagyan natin ng dokumento. Kasi karamihan po dyan, wala na mga passport. So, kailangan i-coordinate mo po yan sa mga kanya-kanyang embassies para po mabigyan ng one-time travel authority o one-time travel document. So, yun ang i-coordinate natin. But prior to that, kailangan po natin bigyan ng clearance yan. Kasi alam nyo, yung mga iba dyan nagpapakaso, Yes. para hindi sila ma-deport. Kunyari, kakasuhan nila yung sarili nila. Mm-mm. Ano po yun, racket po yun para hindi sila ma-deport. So, kailangan i-check natin. Yun minsan ang nagpapatagal yung mga ganun Yung natuturuan na, kunyari, kasuhan mo ng estapa yung sarili mo, kasuhan mo ng physical injuries, kasuhan mo ng mga fake na kaso. So kasi hindi Para pwede hindi sila i-deport, ma-deport. hindi pwede i-deport pag may kaso kasi hindi sila makakakuha ng NBI clearance. Tama Oo. po yun. So sir, yung dun sa deportation, sir, 'di ba minsan naman po o nangyayari na ho na China, kasi Chinese ang pinakamarami, tama ho ba? China, sila na rin ang nagcha-charter ng flights para po doon sa mga pogo workers. Tama po. Mm-mm. Sila po yung pinakamarami. At yung huling deportation po natin, talagang dalawang malalaking eroplano ang sinarter para po mapabalik sila. Ayun. And then sir, ito na po, pupunta ako doon sa 3 pogo boss na nakatakas. Sir, kasi apparently, galing sila doon sa raid ba to ng pogo? At yung information ho na hindi nakarating yung 3 na pogo boss doon sa China, you have the same information, sir? Wala po akong impormasyon tungkol doon kasi unang-una po I think huli po ng Immigration. immigration yan. Opo. And as to the deportation, hindi rin po namin alam kasi po nakakulong po yan sa Bikutan po doon sa detention center ng immigration. Ayun. So as to the report po kung ano talaga yung nangyari ron, medyo hindi po namin alam yun. And then sir, meron kami information, pwede ho bang pa-confirm? Merong information sir na sumulat kayo sa Bureau of Immigration, pati ang Chinese Embassy, expressing concern or requesting the Bureau of Immigration na wag kumuha ng may layover na flight. Para po Yung for the sa amin Chinese. po, yung sa amin po yung just para hindi lang po ma-avoid po yung ganyang pangyayari sa mga darating na araw. We suggest na wag pong kukuha ng mga ganong style ng pagde-deport na kailangan may layover o ng stopover sa isang bansa. Kasi ang tendency talaga, lalo kung wala akong security yan, mag-aano po yan. Pagdating doon sa bansa na yon, yung layover na yon, hindi na ho makikita yan. And sir, ni-request po ninyo yan dahil meron na hong nangyayari na nawawala ho yung mga dinideport na pogo boss or pogo worker during layover. Opo. Nung balitaan po namin yun po yung nangyari. So, just to avoid na kung yan ho talagang honest mistake, para di na lang po maulit. So ilang beses nang nangyari yun? Tsaka may Hindi ko po alam Pero we will check on that, ma'am. We will check po namin yan. Kasi baka naging modus operandi na rin ng ibang, alam mo, hindi naman kasi natin hawak talaga yung utak ng mga ibang kasamahan natin. Like itong sa mga, yung Koreans po, obviously naman, talagang nagkaroon sila ng lapses doon intentionally. Lapse yung ginawa po nila. So, ayaw po talaga natin ng gano'n. Sayang po kasi yung trabaho, and imagine, nagpakawala po tayo ng kriminal. Gagawa na naman ng kalokohan. So, isa na lang tanong ko. So, yung mga nahuli po ninyong pogo boss recently, paano po ninyo, sa paano yun? Dapat hindi sila i-deport kaagad kasi may kaso dapat sila dito O paano magiging sistema doon, sir? For deportation po ba sila o kakasuhan mo na dito? May kaso dito? Yung sa experience po namin sa PAOK, talagang kinakasuhan po namin. Although madidelay talaga yung pag-deport dyan dahil kailangan sagutin po muna nila yung kasong kinakaharap nila rito at kung sila ay magkaroon ng hatol, then that's the time po na pwede kong pag-usapan kung yung hatol po nila ay kailangan i-serve po nila rito o doon na po sa bansang kanilang pupuntahan o pagbabalikan. Ito po mga pogo bosses na to, Undersecretary Cruz, all Chinese or may iba pang nationality? May
Ito pong nationalities, ma'am, hindi po lahat Chinese. Sir, kasi meron po akong information nakuha sa Senate na meron daw pong after nitong 3 Pogo boss na yung pinadeport pero nawala sa layover, meron hong gusto pang kunin ang Bureau of Immigration ng mga Pogo boss na nasa inyong custody at meron ng implementation order for deportation. Tama ho ba? At titignan ko po yun, ma'am. Kasi ngayon talaga magiging maingat din kami. Ano? Ayaw naming mangyari sa amin yung nangyari po na yun. Ha? Talagang hindi ko nakarating sa supposed to be na sa bansa kung saan siya i-deport. Nakakangit-ngit naman talaga yung Ayaw tinrabaho nga mo eh. tapos patatakasin, may magpapatakas. Kasi parang ang hirap paniwalaan na sir yun, simpleng lapse na hindi mo inanticipate na pwedeng tumakas yung sa layover. Lalo na yung mga Pogo boss ang pinabili ng ticket, sir, ng immigration. Opo. Doon pala Medyo, kaduda-duda ano na. nga yun eh, sa amin, pag nakikiramdam ka pag yung isang tao na huli namin nagmamadaling magpa-deport, tapos okay lang daw siya bumili ng ticket, mas pinagdududahan ho namin. Ano ba yung background nito at ganyan siya. Ayan, with that, sir, maraming salamat Thank po you so at much po. good luck po sa inyo pang mga operation. I'm sure hindi kayo mapapagod dyan. Thank you din po, ma'am, sa suporta ninyo. Alam nyo, maganda po yung ganito na binibigyan nyo po kami ng pagkakataon kasi nakakarating po sa taong bayan yung ginagawa natin laban, lalo na ho dito sa paglaban natin sa Pogo. Yan. Ingat Salamat po po. kayo. Salamat, sir. Apo, thank you na po. Yan po si Undersecretary. Hilingan, walang pinoprotektahan.